Okay. Black Saturday special reading 3360, 3361, 3362. Panoorin nyo yung healthy reading natin at saka yung daily reading natin. Kasi ito yung dugtong. Titignan natin anong mga characteristics ng tao or ng mga tao sa paligid ninyo na pwedeng maging sanhi ng mga problema na meron kayo ngayon sa kasalukuyan at problema na may encounter ninyo hanggang sa susunod na linggo. So, kukuha tayo dito ng tatlo at i-discuss natin. Sa gusto nga po palang bumili ng cards, kasi kung yung nakikita yung cards ko dito, collection ko po ito. Hindi po siya for sale. Pero pwede kong ibigay sa inyo yung link kung saan po ito mabibili. Message lang po kayo. And doon naman sa nagtatanong kung pwede nyo pag-aralan yung tarot, pwede. Pero hindi lahat ng tao kasi hiyang. Minsan may mga taong nag-aaral ng ganito, nabubuwang. Yung iba naman minamala sa buhay. Kasi they are not destined talaga to be a reader or to be a manifestor. So, para siyang para siyang kurso. Pag hindi talaga para sa'yo, hindi talaga uusan. And then, aside from that, doon naman sa nagtatanong kung paano magpa-ritual, message po kayo. So, kung paano magpa-reading, message lang din po kayo. Okay? Kuha muna tayo dito ng isa. May mga good news. Pangalawa, may profession. May pangatlo, ay may sweetheart. Okay. Ito, napakaganda. Kasi siya, katumbas siya nitong daily reading natin. Panoorin niyo yung daily reading. Kasi yung daily reading napakaganda rin. So, yung una sa daily reading natin is yung abundance. And then dito sa special reading natin, sinabi good news. So, may good news doon. Yung patience dito, yung katapat niya is yung profession. And then yung love dito sa daily reading, yung katapat niya is yung sweetheart. Kung titignan ninyo, magkaano sila lahat. Magkapareho. Yun nga lang, nangyayari ito kapag wala kang kalaban. So, yung good news na tinutukoy dito, kung humihiling ka ng, kung ano man yung hiling mo sa Diyos, ibibigay sa'yo. Kung wala kang kasalanang nagawa, ibibigay. Pero kung meron kang pagkukulang, may pagkakamali, or meron kang na-bypass na tao, hindi talaga ibibigay sa'yo yun. So, kung halimbawa, nangangarap kang ma-promote, nangangarap kang makapagtapos, or mapagtapos yung anak mo, o kung ano man yung wish mo, hindi siya ganun ka-smooth na ibibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung siguro, una kasi, mamalasin ka sa buhay mo kapag pinabayaan mo magulang mo. General yan, no? Hindi siya ang tawag nito, hindi siya obligasyon, kundi talagang siya, mandatos sa buhay ng tao na huwag mo pabayaan yung magulang mo kahit ano pa yung ginawa sa'yo or nangyari sa inyo. Yun isa sa pinakamalaking karma mo sa buhay kapag siguro naging ka, pinabayaan mo magulang mo. Yun na yun. Doon pa lang, sandamakmak na kamalasan sa buhay ng aabutin mo. Ngayon, kung maliban doon, yung hinihiling mo is umangat ang buhay mo, gumanda trabaho mo, ma-promote ka, makapasa ka sa board exam, makapagtapos ka, or kung ano man, related sa profession na hinihiling mo, ibibigay yan sa'yo kung wala kang nadihadong tao. Kung halimbawa, mayroong tumulong sa'yo sa pag-aaral mo, o mayroong mga blessings na sinayang, darating talaga yung punto na ihinto yung blessings na yun dahil hindi mo pinahalagahan. Ganon din dito sa last card, sa relationship. Ito din katapat niya. Yung love na sinasabi kanina sa daily reading. Kasi maraming pagkukunan mo ng base una sa pamilya mo. Kung masyado kang
mahal ng buong pamilya mo. Minsan, nasasanay ka, lumalaki yung ulo mo, nagiging nagiging dependent ka doon sa kanilang lahat. On top of that, kapag nasa isang relasyon ka din, yung masyado kang kampante, tapos hindi mo namamalayan yung pagkakaroon pala ng problema, hindi mo nakikita dahil masyado kang kampante. Doon na, namumuo na sa likod banda. And then, dun mo na madidiscover kung ano na talaga siya. Yung broke na talaga. Hindi na kayang ayusin. And then lastly, kung sa trabaho mo naman ilalagay yung love, yung dedication mo, na gusto mong ingatan yung sarili mo kasi may target kang promotion, kasi may target ka na tataas yung sahod mo, dun ka talaga susubukan ng panahon, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng absent, magkakaroon ka ng late, and then mamalasin ka pa sa relasyon, magkakaroon ka ng mga depression, etc. etc. Yun, hindi pa kasama dun yung problema mo sa sarili mong pamilya o tambak, patong-patong yung problema na yun. So kung ganun yung mangyayari sa buhay mo, magtaka ka. Kasi, hindi lahat ng sitwasyon gawa ng Diyos. Kadilitan, lahat ng yung sitwasyon na nangyayari sa'yo, ikaw din yung may gawa. Ikaw din yung Kaya nga binibigyan ng choice yung bawat tao. Kasi nasa sa'yo yun kung gusto mong umangat sa buhay, kung gusto mong malugmok sa buhay. Nasa sa'yo din yun kung paano mo ingatan yung mga biyayang binibigay sa'yo para wag maubos. At saka, yung blessings kasi, general ito hindi ito sa specific lang. Yung blessings, kapag binigay kasi ng Diyos, nakadepende yun. Para siyang parang may kontrata na kasama. Na sige, bibigay ko sa'yo ito. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang ingatan. Kung hanggang kailan mo kayang i-multiply yung blessings na binigay ko sa'yo. Kasi, kung ako hindi ako mahilig sa Bible, pero kapag nagbabasa ka ng Biblia, kasi binibigay doon, sinasabi lagi, turuan mo yung tao mangisda. Huwag mo laging bigyan ng isda. Turuan mo siyang mangisda. So, ibig sabihin nun, bibigyan ka ng isang pagkakataon o bibigyan ka ng panahon na matutunan mo ang isang bagay na kaikakaunlad mo habang buhay. So, kapag yung bagay na yun, natutunan mo, and then umunlad ang buhay mo, tapos, sa punto na maunlad ka, at nakalimutan mo kung saan ka galing, nagyabang ka, sa pagyayabang na yon, minsan, mawawala ka sa sarili mo. Paglingat mo, wala na lahat ng blessings. Ubos. So, ganun din po yun kapag meron kang nagawang kasalanan sa kapwa mo. Kung meron kang nasaktan, kung meron kang nautangan, kung meron kang basta marami kasing factors na pwedeng ikasama ng loob ng mga tao sa'yo. So, kung ano man yung mga factors na yun yung dapat mong unahin. Kasi given na yung blessings, ibibigay yan ng Diyos. Depende sa gusto niya kung kailan ibigay. Pero yung panahon na kailangan mong ma-realize sarili mo, kailangan mong baguhin sarili mo, nasa sayo yun. Choice mo yun. So, ang hindi mo lang talaga ma-hold on sa buhay is yung oras. Kapag lumipas kasi ang isang oras, hindi mo na maibabalik pa. Kapag nakaraan ng isang buwan, isang taon, hindi mo na maibabalik pa yun. Siguro yung magagawa mo nilang is to be a better person the following day or the following months of your life, para naman sabihin ng Diyos na hindi siya nagsasayang ng panahon para bigyan ka pa ng blessings sa susunod na pagkakataon. So, proceed po tayo sa English episode. Maraming salamat po and good afternoon.